Siya ang isa sa pinakamahusay na point guard sa liga ng NBA noong 2000 era. Ang one of the best offensive player na talagang kumakamada ng puntos para sa koponan. Napaka-agresibo nito mga idol. Hindi pwedeng baliwalain lang ang pagbabantay sa kanya dahil iiwanan niya talaga ito sa pansitan. Well, gaano nga ba siya kalakas sa kanyang prime at paano nangyari na from NBA ay naging legend siya sa Chinese basketball? Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng two-time NBA All-Star, ang 6'2" point guard na si Stephon Marbury. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 1996 NBA draft nang pumasok sa liga ng NBA si Stephon Marbury. Kagaya ni Kobe Bryant, nakasabayan niyang na-draft sa taong ding yun. Isa rin itong si Marbury sa mga batang na-draft sa liga mga idol. 19 anyos lang din siya noon pero siya ay na-draft bilang 4th overall pick na pinili ng koponan ng Milwaukee Bucks. Well, sa draft class nilang ito mga idol ay talagang marami siyang nakasabayan na future superstar sa liga noon. Nakasabayan nga niya sila Steve Nash, Marcus Camby, Kobe Bryant at ang first overall pick noon na si Allen Iverson. Pero na-trade din siya agad noon mga idol kapalit ni Ray Allen, kaya naman inumpisahan niya ang kanyang karera sa koponan ng Minnesota Timberwolves. Nakasama nga niya noon si Kevin Garnett na sophomore season pa lang din ng kanyang karera, at dahil nakitaan agad siya ng potensyal sa kanyang laruan ay pinwesto siya agad ng Wolves bilang starting point guard ng koponan. Sa kanyang rookie season mga idol ay pakitang gilas agad si Stephon Marbury sa koponan. Umaverage siya noon ng 16 points at 8 assists per game. Well, maganda-gandang stats na ito para sa rookie player mga idol. Kaya naman dahil dito, silang dalawa ni Allen Iverson noon ang naglaban para sa Rookie of the Year award. Pero hindi nga lang siya pinalad na makuha ang award na ito mga idol. Well, ganun pa man mga idol, for 7 seasons na hindi nakakapag-qualify sa playoffs ang koponan ng Wolves noon, ay natulungan naman dito ni Stephon Marbury na makatawid nga sa postseason game ang Wolves. Pero hindi nga lang sila nagtagal mga idol dahil round 1 lang nang walisin lang sila ng Houston Rockets. Well, sa 3 seasons na tinagal ni Marbury sa koponan ng Wolves ay 3 beses din niyang tinulungan ng koponan na makarating sa playoffs. Pero sa kabila nito mga idol ay 3 beses lang din silang nalalaglag sa round 1 ng playoffs. Kaya sa kalagitnaan ng 1998-99 season nang magdemand ng trade itong si Marbury sa koponan, pinagbigyan naman ito ng pamunuan ng Wolves noon mga idol. Kaya siya ay napunta naman noon sa koponan ng New Jersey Nets, na kung saan pinagkatiwalaan naman siya agad at muling nilagay sa starter ng koponan. Sa kanyang 31 games played sa natitirang season na yun ay umaverage pa siya dito ng 23.4 points at 8.7 assists per game. Pero dahil sa kakulangan ng koponan lalo na sa opensa ay hindi nga sila nakapag-qualify noon sa playoffs. Actually mga idol, siya lang talaga ang kumakamada sa koponan ng Nets noon. Kung papansinin natin ang kanyang numero sa kanyang 3 seasons na nailaro ay talagang makikita ang husay niya sa opensa. Pero wala talaga siyang nakakatulong na magtaguyod para makatawid ang koponan sa playoffs mga idol. Dahil sa 3 seasons niyang tinagal sa New Jersey Nets ay hindi siya nakaranas man lang na makalaro sa playoffs. Well, sa kanyang huling season sa New Jersey Nets, ito ay sa 2000-2001 season nang makasama na nga siya dito sa All-Star Game. Ito ang kanyang unang All-Star appearance mga idol. Dito niya ginawa noon ang legendary ball fake niya kay Blade Divac. Pati si Kobe at Shaq noon mga idol ay nagulat nga sa ginawang ito ni Marbury. Well, natala niya din sa season ito ang kanyang career high in points in 1 game noon nang makaharap nila ang Los Angeles Lakers na nagtala siya ng 50-point game. Pero kahit All-Star level na ang kanyang laruan ay bigo pa din itong si Stephon Marbury na mabuhat ang koponan ng Nets papuntang playoffs. Kaya naman sa 2001-2002 season nang matrade na naman si Marbury papunta naman sa koponan ng Phoenix Suns. Dito mga idol ay kahit papaano ay may nakakatulong siya lalo na sa opensa. Nakasama niya sa koponan sila Sean Marion at Anthony Hardaway. Sa kanyang unang season sa Suns noon mga idol ay first time niyang nakabuo ng 82 games played sa liga. Syempre isa pa rin siya sa mga nangunguna noon sa opensa. Umaverage siya sa kanyang unang season ng 20.4 points at 8.1 assists per game. Pero mukhang inaalat talaga itong si Marbury mga idol dahil hindi naging maganda ang pagtatapos ng kanilang regular season noon matapos silang pumesto sa number 10 seed.
kaya muli na naman siyang nakalasap noon ng non-appearance sa playoffs. Pero sa sumunod na season naman, 2002-2003 season, nang muli niyang pangunahan ang koponan ng Phoenix Suns, gamit na gamit siya sa season ito mga idol dahil sa kanyang 81 games na nailaro ay nagkakaroon ito ng 40 minutes playing time per game na umaambag naman ng 22.3 points at 8.1 assists per game. Kaya dahil sa kanyang magandang performance niyang ito ay muli siyang nakasama nga noon sa NBA All-Star. Ito ang kanyang second and last appearance na din mga idol dahil hindi na nga ito nasundan pa. At dahil nakakuha nga ng big man noon ng Suns sa draft ay nakakatulong na rin niya sa opensa noon ng rookie big man na si Amari Stoudemire. Kaya naman sa pagkakataong ito mga idol ay kahit nasa alanganing pwesto pa sila sa conference na nasa 8 seed ay nakapasok nga sila sa postseason game. Pero dahil ang number 1 seed ang kanilang haharapin noon ang koponan ng San Antonio Spurs ay muli nga nabigo si Stephon Marbury na makatawid sa semifinals. Well, wala pa rin talagang swerte itong si Marbury mga idol para sa kampyonato at hindi rin siya pinapalad na mapunta sa isang championship contender team. Kaya after 3 seasons na naman niya sa koponan ng Suns mga idol, sa kalagitnaan naman ng 2003-2004 season nang matrade silang dalawa ni Anthony Hardaway papuntang New York Knicks. Well, wala pa rin pagbabago sa laruan noon ni Marbury mga idol. Umaverage pa rin siya sa unang season niya sa Knicks ng 20 points per game at almost 10 assists per game. Maganda pa rin ang kanyang stats mga idol. Pero heto na naman, nakapasok man sila sa playoffs sa season ito. Yun nga lang ay nawalis na naman sila noon ng Brooklyn Nets sa round 1. Pero hindi pa dyan natatapos ang kaalatan nitong si Stephon Marbury mga idol. Dahil after ng kanilang pagkatalo sa playoffs na yun, tignan nyo ang kanilang playoffs history mga idol, napakalinis. Ibig sabihin lang yan ay sunod-sunod na naman ang kanilang non-playoff appearance. Actually dito sa koponan ng New York Knicks siya pinaka nagtagal na koponan, pero hindi naman natin matatawaran ang binibigay niyang performance dito mga idol. Kung makikita nyo ang kanyang stats sa kanyang 5 seasons sa Knicks ay talagang kapaki-pakinabang pa rin itong si Marbury. Agresibo pa rin sa opensa at nananatili pa rin siyang mahusay na facilitator ng koponan. Pero talagang inaalat nga lang siya kahit saan siya mapadpad na koponan. Sa 4 straight seasons niya sa Knicks ay hindi na nga muling nakatuntong pa si Marbury sa postseason game. Kaya sa 2008-2009 season na mag-buyout na itong si Marbury sa koponan ng New York Knicks para maging free agent ito. Kaya February 27, 2009 nang papirmahin naman siya ng Boston Celtics. Pero mukhang wrong move ang nagawang ito ni Marbury mga idol. Well, dahil nagkakaedad na din siya noon at 32 years old na sa season ito. Sa 23 games niyang nailaro sa Boston ay 4 na beses nang ginawang starter ito ng koponan. Nawawala na rin unti-unti ang kanyang explosiveness at pagiging agresibo sa loob ng court. Pero ganun pa man mga idol ay nakarating nga noon ng Boston hanggang semifinals ng playoffs na kung saan ito ang unang pagkakataon para kay Marbury na makatuntong o makapag-advance sa playoffs. Pero hindi nga lang pinalad pa ang Boston noon na makarating sa East Finals dahil nalaglag sila ng Orlando Magic. Well, after ng kanilang pagkatalong yun ay yun na rin pala ang kanyang huling season sa liga ng NBA. Sinubukan pa siyang papirmahin muli ng Boston ng isa pang season pero dinecline na ito ni Marbury mga idol. At sa pagkakataon na yun ay hindi na nakikita pa ni Stephon Marbury ang kanyang future sa NBA. Kaya naman lumipat nga ito sa Chinese basketball. Well, dito sa ligang ito mga idol ay 3 beses siyang nagkampiyon. Isang beses naging finals MVP at isang beses din tinanghal na CBA International MVP. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Stephon Marbury?